Mainit na balita, naharap sa nalalapit na pag-aresto si Pangulong Kuting Jr. matapos maglabas ng utos ang Korte Suprema. Dahil dito naka-alerto na ngayon ang mga puwersa ng kapulisan sa posibleng implementasyon ng warrant of arrest laban sa Pangulo na itinuturing na isang makasaysayang hakbang sa kasaysayan ng politika ng Pilipinas. Ayon sa mga ulat, ang desisyon ng Korte Suprema ay kaugnay ng mga kasong may kinalaman sa katiwalian at iba pang umano'y pang-aabuso sa kapangyarihan. Pinag-aaralan na ng Philippine National Police o PNP ang tamang estratehiya para sa maayos at mapayapang pag-aresto sa Pangulo. Samantala, ang Malacanang ay nananatiling tahimik ngunit nagpatupad na ng mga hakbang sa seguridad upang protektahan ang kanilang kampo sa gitna ng lumalaking tensyon. Habang inaabangan ang sampaynahan ng mga susunod na kaganapan, nananawagan ang mga lider ng iba't ibang sektor para sa kalmadong pagtugon at pagsunod sa batas. Maraming Pilipino ang umaasa na ang sitwasyong ito ay magiging daan tungo sa mas transparent at accountable na pamahalaan. Sa kabila ng malaking alitan, nananatiling buo ang pag-asa ng publiko na mananaig ang hustisya at kapayapaan sa bansa. At yan ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Motivator, sales motivator, na ang sabi, pag may tumitira sa inyo, palabasin mo na lang sa tainga mo, palampasin mo na lang, yuyuko ka na lang. At bahala na ang kapalaran maghusga sa kanila. Parang yun din ang sinasabi ni Pastor. Yung sinabi ni Pastor natutunan ko nung nasa sales pa ako. Matutunan rin ninyo yan sa mga ibang bansa, mga OFW, sa pagtatrabaho. Yun yung pagpakumbaba na lang. Hayaan mo na sila. Yuyuko ka na lang at bahala na lang yung mga dipinsa mo sa likod magtatanggol para sa iyo. Sabi ni Pastor, wala naman mawawala sa iyo at sila ang mawawalan. Kaya be humble na lang. Kaya maraming salamat, Pastor, sa inyong mga salita. Maraming salamat po sa lahat, sa Iseminay. Thank you so much po sa inyo. At nais ko po munang i-play ang bidyong ito. Thank you so much, Iseminay. Maraming salamat sa pag-cover ng birthday party ng anak ko. Hindi naman ako nagsabi sa inyo na i-cover ninyo, pero believe pa ako sa inyo, Iseminay. Yung pagmamahal po ni Pastor Kibuloy sa kanyang taga-dipinsa, talagang ine-extend ninyo sa kanilang mga pamilya. Panoorin po natin. Maraming salamat. Nagdiwang ng isang political vlogger ang ika-12 kaarawan ng kanyang anak sa isang makabuluhang paraan sa Wax's Restaurant dyan po sa Davao City. Narito po ang pagtutok ni Jean Domingo. Naging bahagi ng isang espesyal na selebrasyon ang Wax's Restaurant sa Davao City. Ito'y matapos ipagdiwang ng political vlogger na si Bisdak Pilipino. Maliban sa masarap na pagkain mula sa Wax's Restaurant, nagkaroon din ng pagkakataon ng mga kabataang makabanding ang birthday celebrant. Gayon din ang sumali sa iba't ibang palaro at kasiyahan na hatid ng Wax's. Labis din ang kasiyahang dulot ng naturang selebrasyon, di lamang sa political vlogger, kundi maging sa kanyang pamilya.
Tunay nga na sa Waxy's Restaurant, mas meaningful at espesyal ang bawat pagdiriwang. Hello po mga kababayan ko, ako po'y nananawagan sa lahat ng mga Pilipinong mayroong kakayanan magpasaya ng mga kabataan. Huwag niyo pong ipagdamot yan. Kung yung buka lang sa kalooban, ano ba naman yung kaunting kasayahan na maihatid mo sa mga batang nangangailangan. At napakaganda ho ng venue ng Waxy's dahil malawak at maayos din ang kanilang yung host nila, merong parlor games. Mapasaya talaga ang mga kabataan na bibigyan nyo ho ng kaunting kasayahan sa mga oras na yun. Kaya piliin nyo po ang Waxy's pag may birthday party po ang inyong mga mahal sa buhay. Ako si Jean Domingo, ang inyong citizen correspondent sa Davao Region. Nag-uulat para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Ay, happy birthday sa anak ni Bisdak. Maraming salamat at happy birthday sa anak ni John Orbista. Also known as Bisdak, Pilipinas. Pinili na pumunta dyan sa Davao, sa Waxy's i-celebrate. At the same time, nag-graduate na rin yung kanyang anak. Tsaka birthday celebration na rin. At nagpakain nga ng mga kabataan. Alam niyo po, nung pinoward sa akin yan, Sir Admar, nagiging emotional ako dun kasi di ko naman inisip na ipapalabas nila yan sa SMNI kasi alam mo naman ako, simpleng tao lang ako Iba yung, naiyak pa nga ako Iba yung pakiramdam na nagpasaya ka ng mga kabataan tapos na-appreciate ng maraming tao yung ginawa mong kawang gawa. Yan lang naman ang isa sa pinakasukli ng isang tao na nagkakawang gawa. Pasalamat enough na po yun. At kaya pinalabas ko yung kanta ni Pastor. Tumatama doon sa kung ano man ang nangyayari sa Bisdak, Pilipinas ngayon. Thank you so much, Pastor. Mabuhay po kayo. Guys, naiyak ako. At alam nyo deserve ng mga bata na iyon. Lalo na po yung sa Children's Joy Foundation. Grabe, yung mga bata yan. Yan po yung mga batang iniwan ng mga magulang. Yan po yung mga batang hindi nakatikim ng mga masasarap. Kulang sa kalinga, kulang sa atensyon. Kailangan ho nila yun. Kaya sabi ko nga, dyan sa message ko sa mga merong kaya na magpasaya ng mga kabataan, kung sobra-sobra naman yung ninyo, yung blessing ninyo, tulungan nyo po yung Children's Joy Foundation. Marami po sila doon na nangangailangan ng tulong ninyo. Kunti lang naman din, hindi naman ganun kalakihan din yung gastos. Tama-tama lang din pampasaya sa mga kabataan. At least man lang, madugtungan natin yung kanilang mga pangarap sa buhay. Kasi alam ko, nag-aaral din ng mga yan. Pinag-aaral yata ni Pastor lahat yun Makatulong lang makadugtong. Alam nyo, ito, sarili kong experience, yung mga bata, yung mayakap sa akin sila, para bang yung uhaw sila sa pag-ibig ng isang magulang. Grabing yakap nila sa akin. Enjoy na enjoy. Enjoy sila. Kaya, ang tawagan nila sa anak ko, kuya. Kuya. Yung anak ko naman kasi, wala namang kuya yan Nag-iisa naman. Kaya, nag-i-enjoy din yung anak ko. Sabi ng anak ko, sa susunod daw na birthday, dun pa rin. Kaya, KOGC, Children's Joy Foundation, Pastor Kibuloy. Sa susunod na birthday Waxy's, maraming salamat sa inyo. Isiminay, thank you so much. Pinaiyak nyo ako Isiminay. Hindi ko alam na papalabas nyo pala. Akala ko for documentary lang ho ninyo yung ginawa ninyong interview sa akin. Wala naman kasi silang malalaking camera. Ang gamit lang ho nila doon, merong malaking camera pero sa gilid. Kaibigan ko rin yung sa Isiminay, cameraman. Maraming salamat sa inyo. Sir Admar, maraming salamat sa inyo, Sir Admar. Thank you so much, Sir Admar.
Mabuhay po kayo. Kaya sa susunod muli, mukhang nawiwili yung anak ko. Masaya. Masaya yung anak ko. Sabi ng anak ko, tay, doon uli tayo. Doon uli tayo mag-birthday, sabi ng anak ko. They told Daryl, iba talaga yung pakiramdam mo magpasaya ng tao. Marami naman akong feeding program, marami naman akong ginagawang tulong. Pero ito talaga yung pinaka-emosyonal na kawang gawa ko kasi kasama yung mag-ina ko. Kasi ako nung magkakawang gawa ako, mga last, hindi ko sinasama yung mag-ina ko. So ito, kasama yung mag-ina ko, kawang gawa. Mukhang natouch din ako kasi nadokumento nila ng SMNI, pinalabas nila. Kaya thank you so much. Tuloy lang po tayo. Magmahalan po tayo. All we need is love. Daghang salamat, Visayas ug Mindanao. Maraming salamat, Luzon. Maraming salamat, Pilipinas. See you po mamaya, alas 8:30. Bisda ka na. Sinsya na ha, medyo pinahiyak ko lang kayo sa dulo. Para, tayo, kailangan natin magmahalan. Kailangan tayo magmahalan. Wala naman tayong mga kaaway. Magmahalan tayo. All we need is love. Ganda kasi na mensahe ni Pastor. Maraming salamat sa mga nagpakulay. Toto Duterte, Arnold DJ, Lavara, Mike Travelers, Marisa, Albisa, Lovelyn Sibukawa, Marie Chris Gubrin, Lilita Guno, Susan Villanueva, GR, Louis Bon, Cindy Santi, Marju, Missing HK, Judith Proctor, Isra, Victoria, Donato, Russell Andaya, Lindo Nasco, LG Asap, Jing Aguirre, Joy Simpson, Gian Phoenix. Maraming salamat to sa inyo. Rico Dims, G. Marisakay, Susan 76, GR, Merle, Alice 27. At maraming salamat pala sa sa Waxis na ganda ng nila, ganda ng production nila. Sa mga taga Davao, promise you guys, hindi po kayo magsisisi. Pag sa Waxis po kayo mag-celebrate ng inyong birthday. Sa mahal ninyo sa buhay. Napakaganda ng kanilang sistema sa birthday party. Maraming salamat, Miss Dayan, manager po ng Waxis. Maraming salamat. Na-surprise din po ako talaga. Kasi sabi ni Miss Dayan sa akin, masusurprise ka, Miss Dak, maraming bata. Kasi sabi ko, ma'am, baka walang bata darating. Eh sabi naman ni Miss Dayan huwag kang mag-alala, Miss Dak, may bata darating. 50 lang ho yung sinabi ko sa inyo, more than 100 po ang dumating. Thank you so much sa Waxis, sa pakikipagtulungan po ninyo. Maraming salamat po. Sulit. Kayo po kung magpa-party po kayo, sulit ang bayad. Hindi po kayo magsisisi yung kasayahan, sobra-sobra. Lalo na po pag ang party ninyo ay kawang gawa para sa mga batang deserve sumaya. Maniwala kayo sa akin. Talagang worth it po yan. Sulit. Sulit na sulit po. Mabuhay po kayo. Thank you so much po, Waxis. Mabuhay po kayo. Ay, sabi ni Tropang Dabawin niya, friend ko na si Miss Dayan Bay. Kasi nandun si Tropang Dabawin niya. I will
Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!